Tahimik ngunit matindi ang nagaganap na pagbabago sa tradisyonal na mundo ng finance. Ayon po sa crypto enthusiast na si Diana, ang Wall Street at malalaking mga institution ay unti-unti na pong lumalapit kay XRP. Sa loob ng maraming taon, tinitingnan po sa XRP bilang isang maliit na digital asset na walang sapat na gamit. Pero ngayon, nagsisimula na raw itong maging sentro ng bagong estratehiya ng mga financial institutions sa buong mundo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ang ating pinakaunang tanong po rito ay bakit po ba nagbago ang pananaw ng mga bangko kay XRP? Sabi rito, for years, XRP has been dismissed by traditional banking institutions as a niche digital asset with limited real-world applications. However, Diana emphasized that this perception is changing as Wall Street and major financial entities begin building infrastructure around the asset. Yan, paliwanag po natin yan. Dati daw, hindi pinapansin ng mga traditional na bangko itong sa XRP dahil akala nila ay walang practical na silbi ito sa tunay na financial system. Ngunit ayon po kay Madam Diana, nagbago na ang pananaw na ito. Marami ng malalaking institutions sa Wall Street ang nagsisimulang bumuo ng mga technological system na nakasentro po kay XRP. Ibig sabihin, kinikilala na nilang may malaking potensyal sa XRP bilang tulay sa global financial infrastructure. Sa market impact, ang pagbabago ng pananaw ng mga malalaking institution ay karaniwang unang sinyales ng long-term bullish trend. Dahil kapag pumasok ang mga malalaking pondo, tumataas ang presyo ng mas matatag. Ano naman po ang problema sa kasalukuyang global payment system? Sabi po rito ay, according to her analysis, the reason for this renewed interest lies in the inefficiencies of the existing global payments network. The SWIFT system, which handles over $5 trillion in daily transactions, remained burdened by slow settlement times, high cost, and reliance on multiple intermediaries. Yan, ayon po kay Madam Diana rito, isa sa mga dahilan kung bakit lumilipat ang atensyon ng Wall Street kay XRP ay dahil sa kahinaan ng kasalukuyang sistema ng SWIFT. Bagamat humahawak ito ng mahigit $5 trillion na transaction bawat araw, mabagal pa rin po ang settlement process at mahal ang fees. Bukod dito, maraming third-party intermediaries ang kailangang dumaan bago po makumpleto ang bayad at ito ang nagiging dahilan ng delay at saka dagdag gastos. Dahil dito, mas nagiging malinaw sa mga investors na kailangan ng alternatibong sistema. Kaya tumataas po ang kumpiyansa kay Ripple at XRP bilang solusyon sa cross-border payments. Paano naman po nagiging solusyon itong si XRP sa problema ng SWIFT? Sabi rito ay Ripple's payment technology, on the other hand, enables instant cross-border transfers using XRP as a bridge asset. This operational efficiency, Diana explained, transforms how liquidity is managed, converting idle or delayed capital into immediately usable funds. Yan, sa kabilang banda, ang technology po ni Ripple ay nagbibigay daan sa instant cross-border payments gamit sa XRP bilang bridge asset. Ang ibig pong sabihin nito, hindi na kailangang maghintay ng ilang araw bago makarating ang pera. Ayon po kay Madam Diana, binabago nito ang paraan ng paghawak ng liquidity dahil ang dating nakatenggang kapital ay nagiging magagamit po agad sa loob ng ilang segundo. Kaya ang market impact po nito ay kung mas maraming bangko ang gagamit sa sistemang ito, tataas ang demand kay XRP bilang bridge currency na posibleng magtulak po sa presyo nito pataas sa medium to long term. Bakit naman po nagsisimula ng kumilos ang mga institution? Sabi po rito ay Diana noted that several established asset managers
are positioning themselves early. Firms such as Franklin Templeton, 21 Shares, Bitwise, and Wisdom 3 have already submitted applications for XRP Exchange Traded Funds or ETF. Ayon po kay Madam Diana, ilang malalaking kumpanya na ang nag-a-apply para sa XRP ETF. Kabilang po dito sina Franklin Templeton, 21 Shares, Bitwise at saka Wisdom 3. Ang pagpasok ng mga higanting ito ay sinyalis ng kumpiyansa sa hinaharap ni XRP. Katulad ito ng nangyari noong mga unang araw ng Bitcoin ETF applications na kalaunan ay nagdala ng bilyong-bilyong inflows at mas mataas na legitimacy. Ang market impact po nito ay kapag naaprubahan ang mga ETF na ito, inaasahang dadagsa ang institutional money kay XRP. Magre-resulta po ito sa malaking liquidity surge at posibleng price explosion. Ano naman po ang koneksyon ng Ripple sa mga corporate markets? Sabi po rito ay, this institutional confidence aligns with Ripple's broader corporate strategy. Diana highlighted that Ripple has expanded beyond payments into full-scale financial infrastructure. The acquisition of G-Treasury, which grants Ripple's access to the $120 trillion corporate liquidity market, is one example. Sinabi rin ni Madam Diana na ang kumpiyansa ng mga institution ay tugma po sa mas malaking layunin ni Ripple. Hindi na lang siya basta payments company, kundi nag-i-expand na ito sa full-scale financial infrastructure. Sa pagbili po nito ng G-Treasury, nagkaroon si Ripple ng access sa $120 trillion corporate liquidity market, isa pong napakalaking bahagi ng global finance. Ang market impact po nito ay ang pagpasok ni Ripple sa corporate liquidity market ay nagbubukas ng mas malawak na demand para kay XRP bilang pangtustos sa mga settlement sa antas ng negosyo. Ano naman ang ibig sabihin ng Ripple Prime at RLUSD? Sabi rito, additionally, Ripple's purchase and rebranding of Hidden Road into Ripple Prime positions it as a comprehensive institutional brokerage platform. Complementing these moves, Ripple's introduction of its stablecoin RLUSD serves as a regulated collateral function, further strengthening its presence in global finance. Ano nga bang ibig sabihin niyan? Ang pagbili daw po ni Ripple sa Hidden Road at pagbago nito bilang Ripple Prime ay nagbigay sa kanyang kumpanya ng bagong platform para sa mga institution. Layunin nitong maging brokerage hub para sa malalaking kliyente. Dagdag pa rito, inilaunch din ni Ripple ang stablecoin na RLUSD kung saan ay nagsisilbing regulated collateral sa mga transaction. Lahat ng ito ay nagpapalakas po sa posisyon ni Ripple bilang haligi ng modern global finance. Sa market impact, sa pagkakaroon po ng sariling stablecoin, mas nagiging malakas ang ecosystem ni Ripple at maaari pong magamit sa XRP sa mas maraming settlement use cases. Ngayon ay ano po ang papel ni Ripple sa global settlements? Sabi naman po rito tungkol dyan ay Diana pointed out that Ripple's long-term objective is not to compete with banks directly, but to become the systems banks rely upon for faster and cheaper settlements. Ayan. Ayon po, ulit kay Madam Diana, hindi gustong makipagkompetisyon ni Ripple sa mga bangko. Sa halip, gusto po nitong maging backbone ng kanilang operasyon. Ibig sabihin, magiging tulay po si Ripple upang mapabilis at mapamura ang mga transaction ng mga bangko sa iba't ibang bansa. Sa market impact, kapag naging standard tool si Ripple sa settlement process, tataas ang utility ng XRP at magiging core asset po sa global banking system. Gaano naman po kalaki ang pwedeng makuha ni Ripple mula sa SWIFT? Sabi rito ay market analyst cited in her post suggests Ripple could capture between 10% and 15% of SWIFT transaction volume within 5 years.
This projection represents between $500 billion and $750 billion per day, potentially moving through Ripple's infrastructure with XRP facilitating these settlements. Ayon po sa mga analyst, posibleng makuha raw ni Ripple ang 10% hanggang 15% ng transaction volume ni SWIFT sa loob ng 5 taon. Yan ay katumbas po ng $500 billion hanggang $750 billion na daily transactions. Kung mangyayari po ito, iikot ang napakalaking halaga sa sistema ni Ripple gamit si XRP bilang pangunahing tulay. Sa market impact, kapag kahit kalahati lang ng projection na ito ang natupad, maaring tumaas ng 10 o higit pa ang presyo ng XRP dahil sa laki ng demand sa liquidity. Ano naman po ang tunay na nangyayari sa likod ng mga debate ng mga retail investors? Sabi po rito, she concluded that while retail investors continue to debate potential price movements, the larger transformations is unfolding within institutional finance. Ayan, habang abala pa raw ang mga retail investors sa pagdidebate kung tataas ba or bababa ang presyo ng XRP, ang mga institution naman ay tahimik na binabago ang mismong pundasyon ng global finance. Ang mga hakbang ni Ripple ay nagpapakita po ng long-term plan na hindi lang para sa crypto market kundi para sa kabuuang financial system. Sa market impact, ang institutional adoption na ito ay nagbibigay po ng matibay na basihan sa value ni XRP. Kaya kahit bumagal ang retail trading, patuloy po ang matatag na paglago. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay kung susuriin po nating mabuti, makikita natin na ang laban ni XRP ay hindi na lang basta sa crypto market, kundi sa mismong puso ng global finance. Habang nakatutok pa ang marami sa presyo, tahimik po na itinatayo ni Ripple ang tulay papunta sa mga institution at sa $5 trillion daily market ng SWIFT. Para po sa atin, bilang mga traders at investors, ito ay napakalaking senyales na hindi natin dapat baliwalain. Sa XRP po ay unti-unti nang nagiging bahagi ng sistema na dating tumatanggi sa kanya. At kung totoo po ang prediction ni Madam Diana, baka sa susunod na 5 taon, si XRP na ang mismong gulugod ng global transfer ng pera. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.